lumilingkod mo na ako sa Panginoon, parang lungkot-lungkot ko. Mas masaya pa ako sa pag-gander-gander. Parang saya sa'yo pa kung pinapanood ng mga yun. Pero pagdating sa Diyos, parang malungkot-lungkot ko. Ang problema mo, hindi ka talaga naglilingkod. Hindi ka nakapokus. Usisain mo sarili mo. Because there is joy in serving. Meron tayong bago dito. Alam niyo ang ginagawa niya? Kahit gabi na, nagkababasa ng Bible. Amen? Parang anak-anak, nabili nga ng lampshade. Lampshade ba tawag doon? Amen? Because there is joy in serving what? Jesus. Pag hindi mo nararamdaman na masaya maglingkod sa Panginoon, usisain mo puso mo. Baka nahatak na yun ang sanlibutan, kaya sa'yo mo. Nasa sanlibutan na. Wala na sa Panginoon. Tingnan niyo yung taong nakapokus. Nagte-testify si Pablo. Nagbato-bato ito. Si Pablo po ito. That there is joy in serving Jesus. Tatapusin niya ng may kagalakan, the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Amen? Meron po akong kwento sa pagtatapos. Nasilip nyo na napindot ko eh. Pero di, kung alam nyo na yung kwento. Pero ako kwento ko, kung alam nyo na, di okay. Review. Pero kung hindi nyo pa alam, eh ngayon malalaman nyo. Okay, handa na po ba? Yeah. Here's the kwento. Meron pa isang Kristiyano, binigyan ng Panginoon ng maliit na bato. Hindi drugs ha, stone. Maliit na bato. Legal po yan. Ganon. Ipagtanong mo kung ano halaga nito, sabi ka sa Kristiyano. Kaya lang, may tagubili ng Panginoon, pag nalaman mo ang halaga, huwag mo ibibenta. Sige, alis yung Kristiyano. Una, nagpunta siya sa orange seller. Nagbebenta ng mga oranges. Pinakita niya. At tumakita nagbebenta ng orange, sabi niya, palitan ko ng 12 oranges. Bigay mo sa akin yung bato. Not drugs ha, yung stone. Sabi nung Kristiyano, hey, bili ng Panginoon. Ano po? Wag ibenta. Kaya kinuha niya. Alam pa ulit siyang mapagtatanungan. At nakakita siya ng vegetable seller. Nung nakita ng vegetable seller, medyo kumintap ng gano'n, ng pagkakaganon niya. Ay sabi niya, sige, palitan ko ng 1 sack of potatoes. Ako, kakabagin ka na dito sa sack of kamote. Patatas. Ay, gano'n. Palitan ko. Pero ang bili ng Panginoon, huwag benta. Doon niya, hanap uli siya ng mapagtatanungan. At nakakita siya ng jewelry shop. Pag sa jewelry shop, pag may dala-dala kang batong gano'n, may pang-busisi yan eh. Binusisi kagad nila. Ano tawag dyan, Brother Jonathan? Pang-uri. Inuri nila. Sabi noong sa shop, sa jewelry shop, Sir, bili namin ng 100,000 $. How many? Almost 50 million pesos. Nung marinig ito, nung Kristiyano, na nagtatanong, napagano siya. At nung makita siya nung nasa jewelry shop, na gumagano siya, ay sandali lang. Bilihin namin sa inyo ng 150,000 $. Kaya lang may bili ng Panginoon. Ano bilin? Sundin niya kaya ang Panginoon? Abangan sa susunod na kabanata. Sabi ng Kristiyano, pasensya na po. Sabi ng Panginoon, huwag po. Hanap pa siya. At kung makakita siya ng precious stones shop. At inabot niya yung bato. Hindi na binalik. Alam niyo na bakit ito nung nasa
Sa pulang tela. At inikutan niya. At nung maikutan na niya, nahilo tuloy ako. Alam niyo, ginawa niya mga kapatid? Lumuhod siya ganun. Ewan ko, paano pumapasok sa isip niya kung inkantad siya? Kung kay Pere na yun. Sabi ganun, Sir, kahit po ibenta ang lahat ng ari-arian dito sa shop, at kahit buhay ko, hindi kayang bilhin ang ruby na ito. Dahil ito, priceless. praise you, church. Amen. Gaano kahalaga ang pagpopokus sa Diyos? Depende ito kung sino ang titingin. Hey! Well, mga unbeliever, pag tinignan na kayo nag-church every Sunday na nagpo-focus kayo sa Panginoon, bakit sabihin na ng mga unbeliever, bakit nagbibigay kayo ng oras dyan? Are you saying church? Depende kung sino ang titingin. Pero yung mga kapatid, pag itinanong niyo yan sa nakaranas na nag-focus sa Panginoon, ang sasabihin niya sa inyo, ang paglilingkod at pagpo-focus sa Panginoon, hindi kayang bilhin ng pera. Amen. Yung pagbabago ng buhay ng tao, Tama. hindi kayang bilhin ng pera. Tama. Yung pagiging matatag ay hindi kayang bilhin ng pera. Hindi lahat ng may pera matatag sa pagsubok. At hindi rin naman lahat ng mahirap matatag sa pagsubok. Pero ang mayaman at mahirap pwedeng tumatag pag nag-focus sa Panginoon. Ano sabi ni Pablo? But none of these things shall move me. Amen, church? Amen. He become. Eh, tayong lahat. Amen. Maraming Diyos, nakita namin yung halaga na hindi kaya ibenta dahil wala presyo na pwedeng naman. Yung mga buhay na nabago. Yung pagtatak namin, Panginoon, hindi po kaya bayaran ng pera ko. Kaya ito po ang mabuting nangyayari pag nagpo-focus kami sa inyo. Talagang good thing happen. Hindi focus for it. Sa may mga bisita, hindi ako silenting narito ngayon. Nais ng Panginoon na magkaroon ka ng kaligtasan. Dahil sa kasalanan tayo pupunta ng impyerno. Pero binayaran nyo ng Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo para magkaroon ka ng tagapagligtas. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo without the Lord. You need the Lord Jesus Christ. Kaya ngayong umaga kung magpapasya ka sa iyong puso, magsisisi sa iyong kasalanan sa harapan ng Diyos at mananampalataya sa Panginoon sa Kristo, sumabay ka sa maikling panalangin nito. Panginoong Isus, pinagsisisihan ko ang aking kasalanan. Alam niyong lahat ito kasalanan kong ito. At pinagsisisihan ko po ito ngayong umaga. At gusto kong manampalataya sa Panginoon sa Kristo bilang Panginoon tagapagligtas ng aking buhay. Kayo nawa ang maghari sa aking buhay. Salamat po sa pagbabayad ko ng aking kasalanan. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Sa mga miyembro ng iglesia ito, focus tayo sa Panginoon. Kailangan natin tumatag. Dahil may pagsubok talaga buhay. We need to become strong. We need the Lord. We need to focus on Him. Serve God with all humility of your mind. Serve God. Because there is joy in serving Jesus. Let's experience it. Darasin natin ito. At napakalaga nito. Ginagawa natin ito. That is your prayer. Come on, ganyan na.
Sabi ni Paul, but none of these things move me. Walang pwedeng magpauga sa akin. Hindi siya nagyayabang. Kasi yun ang bunga ng pag-focus sa Panginoon. Kaya niyang purihin ang Panginoon sa kabila ng pagsubok. Kaya niyang tuloy-tuloy paglingkuran ng Panginoon kahit may pagsubok. Kahit may pag-iyak. Kahit may persecution. Kaya niya. Bakit? Dahil yun po ang bunga ng pag-focus sa Panginoon. O manaming Diyos, pinupuri at pinasasalamatan ka namin ngayong umaga. Nakita namin ang kahalagahan at bunga ng pag-focus sa inyo. Hindi kayang bayaran ng pera. Yung mga bagong buhay namin at mga binagong buhay, yung buhay na pinatatatag mo, hindi kayang tampasan ng anumang salapi at anumang ari-arian sa mundong ito. At yung pagtatagay, hindi kayang bayaran ng pera. At kayo lang ang pwedeng makagawa nun sa amin. Ano bang status ng buhay namin? Pwede kami maging matatag dahil sa inyo. Kaya salamat po ng marami, Panginoon, sa inyong mensahe ngayong umaga. We praise you, O God. In Jesus' name we ask. Amen.